Mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon, hihimayin natin ang isa sa pinakamaimpluwensyang pelikula sa ating henerasyon, ang General Luna taong 2015 sa direksyon ni Gerald Tarog. Ayon sa pag-aaral ni Elmer B. De Leon, noong taong 2023, ang panunuri ay hindi lamang pagbibigay ng rating. Ito ay isang malalim na pag-aanalisa sa layunin, teknik ng presentasyon at tematikong nilalaman ng isang sining. At sa critiquing naman, gagamitin natin ang tsoryang markismo. Ang lente ng tsoryang ito ay tinitingnan natin kung paano ipinapakita ng pelikula ang kakayahan ng tao na umangat mula sa pagdurusa at kahirapan, habang inilalantad ang talamak na tunggalian ng uri o class struggle. Napapanahon ang paksang ito dahil ang pelikula ay nagsisilbing salamin ng mga suliraning panlipunan at pampolitika na nananatili hanggang sa kasalukuyan. Nor have the American people ever suffered themselves to be led on by wicked ambition to spread desolation far and wide that a human being might be placed on a seat of supremacy. We are the nation of human progress, and who will, what can, set limits to our onward march. It is... Nasa panganin mo ka na mga anay! Nagpadala ka ng mensahe sa mga tagakawit at sabihan mo si Kapitan Honolino na agapan niya ang kaliwang hanay. Walang dapat makalusot na kaaway. Huwag kayo matatakot! Sabay-sabay ang pagpapaputok! Huwag kayong manghihina ng loob! General, mas madali po siguro yun kung mas marami pang buwan sa paligid namin. Tinatawag ko ng mga tagakawit. Sa markismo, hinahati natin ang lipunan sa dalawa. Ang borgisya o ang naghaharing uri at ang proletariat o ang masa. Sa pelikula, hindi lang ito labanang Pilipino versus Amerikano. Ito ay labanan sa loob mismo ng ating pamahalaan. May lamang ng mga Filipino ang soberenya. Traidor ka sa pagmumungkahi ng aneksasyon. Hindi ko naman minumungkahi. Ibinabalita ko lang. Paano napapagkatiwalaan ng taong katulad nito? Dati niyang kasabwat ang Espanya. Kung may ganito na tayo sa pangkat natin, di na natin kailangan ng kaaway. Ang Amerika ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Mapapalawak natin ang ating ekonomiya kung makikipagkalakal tayo sa kanila. Hanggang kailan tayo makikipaglaban? Ang dami nang namatay. At kulang tayo sa pera, sa armas, sa kagamitan. Hindi sa lakas ng loob. Buo ang tiwala ng mga tauhan ko. Kung may mga elitista, mayroon namang proletariat o ang arawang manggagawa at sundalo. Sila ang mga ordinaryong kawal na handang magbuwis ng buhay para sa bayan nang walang hinihintay na kapalit. Ngunit si Luna ay isang general at ilustrado. Paano siya nagiging bahagi ng pagsusuring ito? Bagamat mataas ang katungkulan ni Luna, kinakatawan niya ang idealismo na pag-ahon mula sa kolonyal na pagkaalipin. Ang kanyang katapangan at di matinag na paninindigan ay nagsisilbing modelo para sa radikal na pagbabago. Dagdag pa rito, ang markismo ay naghahanap ng mga paraan ng pag-ahon na magsisilbing inspirasyon sa masa. Ang hukbo ni Luna ay ang paraan ng pelikula upang ipakita na ang tanging daan para labanan ang mas makapangyarihang kaaway ay ang kolektibong pagkilos at disiplina. Magkapareho lang kayo ng kapatid mong si Juan. Kung nasa Pilipinas lang siya, binitay na siya dahil sa pagpatay niya sa kanyang asawa. Kaya, totoo din ang pangalan niyo. Luna! Lunatico! Huminaw kayo! Huminaw! Tama na yan! Sa ngalan ng Malayang Republika ng Pilipinas, pinag-uutos ko na arestuhin ang traidor na ito. At ikaw din.
Bakit pati ako? Nasa kapangyarihan niya naman ito. Kapitan, komandante, arestuhin si Buen Camino. Coronel, Roman! Sumama kayo sa akin. Hindi ako traitor! Labag ito sa konstitusyon! Sumama ka na! Marami ka pansatsat! Kung magiging isang bansa man tayo, kailangan natin ng isang radikal na pagbabago. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili. Hindi lang sa kwento makikita ang markismo, kundi pati sa tiknik na aspeto. Ang tiknik ng presentasyon ay sumusuporta sa tematikong mensahe ng pelikula. Gaya ng alin, Kristal? Ang paggamit ng breaking the fourth wall noong tumingin si Luna sa kamera at kinausap ang mga manunood. Hindi lang iyon acting, iyon ay isang direktang panawagan para imulat ang masa sa bulok na sistema at sa mga kaaway na nagtatago sa likod ng kapangyarihan. Napansin ko rin ang kanilang sinematografiya, napakabrutal ng mga eksena. Sa huli, ang pelikula ay nagtatapos sa isang trahedya. Ang pagkamatay ni Luna sa kamay ng kapwa Pilipino. Ang kamatayang ito ay nagpapahiwatig na sa panahong iyon nanaig ang personal na interes kaysa sa interes ng bayan o ng masa. Agayin nyo na! Wala nang bubuga yan. Ano ang huling hatol natin sa pelikulang ito gamit ang tsoryang markismo? Ang pelikula ay matagumpay na nakahanay sa teoryang markismo dahil naipakita nito na ang digmaan ay hindi lamang laban sa dayuhan, kundi laban din sa mga Pilipinong nagtatago sa likod ng kapangyarihan. Ang trahedya ni Luna ay nagbibigay diin sa patuloy na kahirapan dahil sa kawalan ng pagkakaisa at pag-iral ng class conflict. Bilang pagtatapos, ang General Luna ay isang kritikal na pag-aanalisa na nagsisilbing hamon sa atin. Ito ay isang Marxistang panawagan na makikita ang katotohanan ng mga uring nagpapahirap sa atin. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aming panunuri. Hanggang sa muli.